Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang part 3 ng ating story. Kinaumagahan, todo ang pakiusap at hingi ng tawad ni John kay Selena. Hindi siya kinibo ng asawa hanggang makarating ito sa opisina. Pagpasok sa opisina, lumapit si Arnel kay Selena. Selena, invited ka sa weekend ha? Birthday kasi ng kapatid ko eh. Isama mo si John para mag-enjoy kayong dalawa ron. Ngumiti si Selena kay Arnel. Sige po sir, try ko po. Sagot niya at inatupag na ang pagdi-design. Naging maasim na ang pagsasama ng mag-asawa. Halos hindi na sila magkibuan sa loob ng bahay. Sinusubukan bang kausapin ni John si Selena ay hindi siya nito kinakausap. Kausapin mo naman ako, bebo. Huwag naman tayong ganito. Pakiusap ni John pero nakatalikod lang si Selena. Oo nga pala. Nagsabi si Sir Arnel na imbitado tayo sa birthday ng kapatid niya sa weekend. Biglang sagot ni Selena pero halatang pilit. Ganun ba, babe? Sige, pupunta ako. Pangako yan. Akmang hahalikan ni John si Selena pero iniwas nito ang labi niya. Pwede ba? Naka-lipstick na ako. Medyo asibang sagot ni Selena. Nalungkot naman si John agad at hindi na kumibo. Ayaw man ipahalata ni Selena pero nabubuhayan siya ng loob dahil makakasama niyang asawa sa isang pagtitipon. Mabilis na dumating ang weekend. On the way na si Selena at tinawagan niya ang asawa. Babe, asan ka na ba? Papunta na ako kina Sir Arnel. Ang wika niya. Oo babe, nag-aayos na ako dito. Wait lang, okay? Sagot naman ni John. Pagkarating ni Selena sa bahay, marami ng tao sa loob. May kalakihan ang bahay ni Arnel. Dito nakatira ang kapatid niyang nag-aaral pa sa kolehiyo. Mabilis na nakita ni Arnel si Selena at namangha ito sa porma ng babae. Naka-tubeless dress si Selena. Lumalabas ang magandang korte niya, pati ang kalusugan ng harapan nito. Mapulang-mapula ang lips niya at may hawak siyang leather bag. Wow! You are so beautiful, Selena. I am stunned here. Welcome! Pagbati ni Arnel sa kanya. Thank you, sir. Ang dami na palang tao rito, no? Napatingin si Selena sa mga bisita. Lahat nakapormal ng bestida. Maraming balloons at busy ang mga caterer sa paghahanda ng mga pagkain. Oh, asan si John? Tanong ni Arnel. On the way pa lang daw, ewan ko ba ron? Sagot naman ni Selena. Okay sige. Halika muna at ipapakilala kita sa kapatid ko. Nasa taas siya ngayon kasama mga friends niya. Sumama naman si Selena kay Arnel at umakyat papuntang second floor. Pag-akyat nila, lumapit sila sa isang grupo ng mga lalaki na nagkukwentuhan sa isang maliit na lamesa. Excuse me boys, ito pala ang lead designer ko, si Selena. Selena, ito yung kapatid ko si Jerry. Tumayo ang isang lalaki sa gitna ng grupo. Hi Jerry, happy birthday. Pagbati ni Selena. Nakatingin ang grupo sa kanya. Si Jerry naman ay tinignan siya mula paa hanggang ulo at mukhang tinatansya ang figura ng babae. Salamat Selena. Sagot ni Jerry sabay shake hands kay Selena. Napansin ng babae na medyo magaspang ang palad ng lalaki. Napalunok si Selena nang kilatisin niya rin si Jerry. Matipuno ang tindig nito. Paputi
Diretso ang tayo at malalim kong tumingin sa kanya. Nagkatitigan pa sila ng ilang segundo. Tama na yan bro. Baka matunaw si Selena eh. Sabay tawanan ng grupo at bumaba na sina Arnel at Selena. 2 oras ang makalipas. Ay hindi pa rin dumarating ang mister ni Selena. Tinext at tinawagan siya ni Selena pero hindi ito sumasagot. Malungkot sa may gilid si Selena at nakaupo lang. Malayo ang kanyang tingin. Nabigla siya nang may tumapik sa balikat niya. Ang layo yata ng tingin mo. Paglingon niya ay nakita niya si Jerry. Hindi naman. Sensya na. Umiling si Jerry. Wala yun. Anyway, since birthday ko naman ngayon, can I ask you a favor? Tanong ng binata. Sure. Ano yun? Sagot naman ni Selena. Pwede mo ba ako samahan sa garahe? May papakita lang ako sa'yo. Sagot ni Jerry at sumang-ayon naman si Selena. Sumama siya sa lalaki sa garahe. Medyo malaki ang garahe ni na Jerry. Nakaparada dito ang isang magarang kotse at isang big bike. Pero may isa pang napansin si Selena. May isang bagay na nakabalot. Tingnan mo to, Selena. Huwag kang kukurap ha. Sabi ni Jerry at tinanggal ang cover na nakabalot sa isang bagay. Lumabas ang isang silver motorbike na mukhang custom made. Wow! Ang ganda! Pagkamangha ni Selena. Ako nag-assemble niyan. Do you think magugustuhan to ni Kuya Arnel? Tanong ni Jerry. Naku, oo naman no, syempre. Ang galing. Thinker ka pala Jerry ha? Kaya palang gaspag ng palad mo. Sagot naman ni Selena. Napansin mo pala? Nakakaya naman. Natatawang sabi ni Jerry. Nagkatinginan sila ulit. Tahimik ang dalawa at bahagyang nakangiti. Mabilis ang tibok ng puso ni Selena. Hindi niya maintindihan pero parang na-excite siya na dalawa lang sila ni Jerry sa loob ng garahe. Would you dance with me, Selena? Mungkahi ni Jerry sabay abot ng kamay. Yumuko naman si Selena at sinulyapan ang cellphone niya. Wala pa ring reply ang asawa niya. Sure, why not? Birthday mo naman eh. Sagot ni Selena. Nilabas ni Jerry ang cellphone niya at nag-search ng isang sweet mellow music. Nagdikit ang katawan nila at nagsimulang sumayaw. Langhap na langhap ni Selena ang mabangong amoy ng lalaki. Halatang kinakabahan din siya at medyo nanginginig. Tumingin sa kanya si Jerry. Okay ka lang ba? Tanong ng binata. Tumangulang si Selena. Pinayakap ni Jerry sa balikat niya ang kapareha at hinawakan niya ang ulo nito at pinadikit sa katawan niya. Relax, Selena. It's just a dance. It's just us. We are just two people enjoying the moment. Pabulong na sambit ni Jerry. Mabilis na ang pintig ng puso ni Selena. Ano ba itong nararamdaman ko? Tanong niya sa sarili. Hindi niya maipaliwanag, pero parang nararamdaman niya ang sarili na mas napapalapit ang loob niya sa kapatid ng boss niya. Magkadikit na silang dalawa at ramdam nila ang bawat isa habang sumasayaw sa malumanay na musika. Hindi na napansin ni Selena na bumababa na pala ang kamay ni Jerry sa likod niya. Hindi naman pumalag ang babae. Hinahayaan niya lang si Jerry sa gusto niya.
Nakaramdam siya ng uhaw na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang mali ang lahat ng to, pero wala siyang lakas ng loob para tumutol. Ayaw man niyang aminin, pero gusto niya ang pagkakataong to. Napakahad mo, Selena. Bulong ni Jerry. Hindi kumibo si Selena. Alam niyang nadadala na ito sa kapilyuhan niya. Shit, hindi to tama. John, nasan ka na ba? Bulong niya sa sarili. Hindi siya lasing, kaya alam na alam niya ang mga nangyayari. Dahan-dahan na siyang natatalo ng kanyang kahinaan. Sumasang-ayon ang sarili niya sa gusto ng binatang si Jerry. Pinatalikod siya ni Jerry at sinimsim sa leeg. Napakagatlabi na lamang si Selena. Hindi niya alam kung kaya pa niyang pigilan ang pag-angkin ni Jerry sa kanya, na dapat ay para kay John lang. Alam niyang gigil na si Jerry sa mga oras na yon at hindi na ito mapipigilan pa. Sa kabilang banda, nakarating na rin si John sa bahay ni Arnel at sinalubong ito ng lalaki. John, welcome! Napatagal ka ata. Pagbati ni Arnel sa kanya. Traffic eh, tsaka busy rin sa trabaho. Asan si Selena? Tanong niya. Parang pumunta yata siya sa may garahe. Sinamahan ng kapatid ko. Wait here, tatawagin ko. Umupo naman muna si John sa sofa. Patuloy ang pagpapakasasa ng dalawa sa loob ng garahe. Nakabukas ang mga binti ni Selena at nakasandal na ito sa pader. Napatigil lamang sila nang marinig ang katok sa pinto. Jerry! Buksan mo nga yung pinto, bakit ba nakalak to? Boses sa labas at alam nilang si Arnel na yun. Lagot si kuya. Mabilis na nag-ayos ang dalawa. Hingal pa si Selena nang lubayan siya ni Jerry. Ilang segundo na lang sana at matatamasa na nila ang rurok, pero naudlot ang nakaw na sandali nila ni Jerry. Binuksan kagad ni Jerry ang pinto. Oh bro, anong atin? Tanong ni Jerry. Kumunot ang kilay ni Arnel. Bakit parang pawis na pawis ka? Asan si Selena? Lumabas si Selena sa likod ni Jerry. Hello sir. Bati ni Selena kay Arnel. Oh, andyan ka pala. Anong ginagawa niyo dalawa rito? Nagkatinginan ng dalawa at hindi ka agad nakasagot. Well bro, tuloy ka dito sa loob. May ipapakita ko sa'yo. Pinatuloy ni Jerry si Arnel at pinakita ang motorbike. Wow, ang ganda niya na. Ginawa mo ba to? Paghanga ni Arnel. Napangiti si Jerry. Yes bro, and guess what? It's yours. Surprise! Masayang sagot ng kapatid. Tinapik ni Arnel si Jerry sa balikat. What's with the gift man? Ikaw ang may birthday at ako ang niregaluhan mo? Well, ang totoo niyan malaki ang respeto ko sa iyo, kuya. Tsaka hindi ako nakabigay sa'yo ng gift ng birthday mo. So ito, bumawi ako. Sa Pasko ko pa sana i-gift sa'yo to. Pero napaaga kong natapos eh. Kaya ito, ngayon ko nalang ibibigay. Ngumiti si Arnel at nagyakapan ng magkapatid. Bahagyang napangiti si Selena at nawala ang kaba na baka mahuli sila ni Arnel sa kababalaghan nilang ginawa. Oo nga pala Selena, si John dumating na. Go, puntahan mo na siya roon. Nawala ang ngiti ni Selena at kinabahan ulit ito. Hindi niya alam kung magagalit ba siya dahil pinaghintay siya ni John o sasaya dahil dumating ito.
Lumabas ng garahe si Selena at nagtungo ulit sa bahay. Kita niyang kumakain si John sa isang sulok. Nagkatinginan sila at tumayo si John. Selena, hindi pa natatapos ni John ang sasabihin ay sinampal na siya ni Selena. Nabigla ang lalaki. Mababasa sa mukha niya ang pagtataka. Dumating ka pa. Dapat doon ka na lang nag-stay sa babae mo. Malakas ang boses ni Selena hanggang sa napatingin na ang mga bisita. Napahiya at nasaktan si John sa ginawa ng asawa niya. Anong pinagsasabi mo? Wala akong babae. What's wrong with you? Tanong ni John at namumula pa ang pisngi niya. Oh, really? Matagal kong tiniis to, John. Alam ko nagsinungaling ka sa akin nang pumunta ka sa Cebu. I know walang seminar doon at nakita ko na may kasama kang babae sa Cebu. Sino siya, John? Sino ang Bea Castro na kasama mo? Siya ba yung dahilan kung bakit dahan-dahan ka nang nagbago? Nanlaki ang mga mata ni John sa sorpresa. Mali ang inaakala mo, Selena. Kaibigan ko lang yun at wala kaming relasyon. Paliwanag ni John. Hinawakan ni John sa braso si Selena. Halika, umuwi na tayo, babe. Nakakahiya dito kina Arnel. Nag-iiskandalo ka na. Pero pumalag si Selena. Ang galing naman ng bago mong kaibigan. Dahil halos oras-oras kayong nag-uusap sa cellphone mo. Nakita ko ang history ng phone mo dyan. Huwag kang magsisinungaling sa akin, hayop ka. At iniwan siya agad ni Selena. Hinabol naman ni John si Selena. Sandali. Lumabas sila ng gate pero pinigilan si John ni Arnel. Hayaan mo muna siya for now, John. It's okay. Bigyan mo lang siya ng time para makapag-isip-isip sa ngayon. Ipapahatid ko na lang siya sa kapatid ko. Ang wika ni Arnel. Tumango na lang ng malungkot si John. Dumaan na isang magarang kulay red na kotse at dumungaw sa driver's seat si Jerry. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa kanya, Sir John. Wika ni Jerry. Salamat, Jerry ah. Ingat kayo. Happy birthday nga pala. At sorry sa nangyari. Don't worry, sir. Naparami lang siguro yung nainom niya kanina. Probably just the drink, sir. Tumango na lang si John at pinasakay na ni Jerry si Selena. Abangan po ang susunod na kabanata ng ating story.